Isang magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Pati na rin po sa inyong mga suki at masugid na taga-subaybay ng mga kwento nyo sa inyong YouTube channel. Kabilang po ako sa regular na sumusubaybay at laging nakaantabay sa bagong kwento na inyong ia-upload. Nalilibang ako sa mga naririnig kong istorya dahil yun ang palipasan ko ng oras. Masarap kasing makinig habang ako ay mag-isang tumatagay ng lambanog. Wala akong kakwentuhan kaya nakikinig ako sa mga kwento upang sa ganun ay hindi ako mainip. At pagkatapos kong uminom ay humihiga ako sa duyan at patuloy na makikinig ng kapanapanabik na kwento at may mga pagkakataong nakakatulog ako sa pakikinig. Kaya inuulit kong pakinggan ang mga kwentong natapos ng hindi ko namamalayan. Ako man ay meron ding isang karanasan na gustong-gusto kong ibahagi. Masaya at malungkot na karanasang alam kong kapupulutan ng aral ng inyong mga masugid na tagapakinig. Kaya heto ako ngayon, naglalahad sa'yo ng aking kwento. Siya nga pala, tawagin mo na lang akong Reden. Isa na akong senior citizen ngayon, pero ang kwentong aking isasalaysay ay naganap noong taong 1984 at nasa kalakasan pa lang ako noon dahil 24 anyos lamang ako ng panahong yun. At nais ko ring baguhin ang pangalan ng lugar na pinangyarihan ng aking kwento, pati na rin sa privacy ng mga taong sangkot sa aking buhay. At gusto kong umpisan ang aking kwento nung ako ay sobrang desperado at nawawalan na ng pag-asa at para bang gusto ko nang mamatay. Ano ba nangyayari sa'yo, Reden? Ilang araw ka nang ganyan na. Wala ka nang ginawa buong maghapon, kundi ang uminom ng alak. Para namang hindi kayo sanay sa akin, Nanay Pasing. Kahit naman noon pa, mahilig na ako sa alak. Ang pag-inom na lang po kasi ang aking libangan eh. Hindi na yan libangan, kundi masamang bisyo. At hindi rin yan maganda sa iyong kalusugan, Reden. Abay, kumain ka muna. Tapos na po ako mag-almusal, Nanay Pasing. Yun na nga eh. Kanina pang umaga yun. Abay, mag-aalas 7 na ng gabi. Hindi ka na nga nananghalian tapos hindi ka pa rin ba maghahapunan? Nay Pasing, huwag niyo na po akong alalahanin. Busog pa naman po ako. Bakit? Nakakabusog ba ang alak? Abay, kapag lagi kang ganyan, ay malamang na mabubutas ang bitoka mo. Magkakasakit ka niyan sa ginagawa mo eh. Yan nga po mismo ang hinihintay kong mangyari sa akin eh. Ang magkasakit at mamatay para matapos na po ang paghihirap ng aking kalooban. Hayang ka na naman. Masyado ka madrama. Napakabata mo pa para mag-isip ka ng ganyan. Alam mo, Reden, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Dahil marami pang magagandang pagkakataon ang dadating sa buhay mo. Teka, diyan ka muna. Uuwi lang ako at dadalang kita ng pagkain mo. Huwag na po kayo mag-abala pa, Nanay Pasing. Hindi rin po ako makakakain dahil wala po akong gana. Hay nako, Reden. Huwag kang ganyan. Gusto mo na ba talagang mamatay? Kasasabi ko lang po, di ba? Pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na po ako. Gusto ko na pong magpahinga. Grabe naman. Ang dami naman pagod nun, Reden. Ganun na nga po. I am very, 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 very tired. And I want to rest in peace.
Hay nakong batang ire. Lasing ka na nga talaga dahil nag-i-English ka na. Absolutely. So please lang, Nanay Paseng. Just leave me alone. Hay nako. Sige na nga. Diyan ka na nga. Pero dadalhan pa rin kita ng pagkain. Sa ayaw mo't sa gusto. Si Nanay Pasing na lang ang itinuturing kong nag-iisang kapamilya. Patay na kasi ang aking mga magulang at ang aking dalawang kapatid. Sabay-sabay silang namatay nang sumalakay sa aming bayan ang isang grupo ng mga aswang. 20 anyos pa lang ako noon. Naisumpa ko noon sa aking sarili na sila ay aking ipaghihiganti. At hindi naman ako nabigo dahil napatay ko ang pinuno ng mga aswang, pati na rin ang ilan sa kanyang mga tauhan. Ang tinutukoy kong pinuno ng mga aswang ay si Victor. At hindi naman ako nag-iisa dahil may sarili rin kaming pangkat. Ang pangkat ng mga mananabas na pinamumunuan ni Lolo Elyong. At pagkalipas ng mahigit na 1 taon, ay tumiwalag na ako sa aming grupo dahil wala na kaming kalaban. Kaya maging ang iba ko pang kasama ay tumiwalag na rin at nagkanya-kanya na ng buhay. At ako man ay naging abala na sa aking trabaho bilang mananabas ng tubo. Pagtatanim kasi ng tubo ang ikinabubuhay ng ilang negosyante sa amin. Malawak ang kanilang lupain na pinagtataniman ng tubo at kapag dumating ang harvest ay isa ako sa mga nagtatabas ng tubo. Ikakarga namin yon sa truck at dadalhin sa Maynila. Maraming negosyante sa amin. Ang ganon ang negosyo. Ang sugarcane plantation. Kaya kung saan merong harvest ay doon ako nagtatrabaho at naging kasama ko pa sa trabaho ang apo ni Lolo Elyong na si Tristan. Napakabata mo pa para sumabak sa ganitong uri ng trabaho, Tristan. 14 anyos na po ako, Kuya Riden. Hindi na po ako bata. Oo nga, pero mabigat na trabaho pa rin to sa'yo. Aba, isipin mo maghapon tayo nagtatabas ng tubo, tapos ang payat-payat mo pa. Payat lang akong tignan, pero biyasa na ako sa ganitong trabaho. At sanay din ako sa bukid, dahil marami akong ginagawa roon. At sumasama rin ako kay Lolo Elyong, at sinasanay niya ako kung paano maging biyasa sa paggamit ng mahabang itak. Ganun ba? Kumusta naman si Lolo Elyong? Nagre-recruit ba siya ng mga bagong tauhan? Oo, Kuya Riden. At kasali na rin ako sa mga bagong recruit. Lagi kang tinatanong ni Lolo kung wala ka ba talagang balak na bumalik sa grupo. Wala naman dahilan dahil wala na rin namang kalaban. Oo, sa ngayon wala pa. Pero hindi tayo dapat na maging kampante dahil hindi natin alam kung nasaan na natitirang tauhan ni Victor. Alam mo naman, di ba, na mas marami ang natira niyang tauhan kumpara sa napaslang ng grupo ni Lolo Elyong. Malay ba natin kung may bago na pala silang pinuno at bigla na lang silang sumalakay sa bayan natin? Mahigit 2 taon ng tahimik ang bayan natin. Kaya malamang na lumipat na sa ibang lugar ang mga natitira nating kalaban. Oo, nananahimik na ang aming bayan. Kaya wala ng dahilan para manatili pa ako sa samahan ng mga mananabas o manunugis na nagtatanggol sa aming kababayan laban sa mga aswang. Kaya bumalik na ako sa dati kong buhay. At kung hindi ako abala sa aking trabaho, ay tumutulong naman ako sa isa kong kaibigan na nagtitinda ng tuba at lambanog. Kaya naman, sagana rin ako pagdating sa alak. Ganun kasimple ang takbo ng aking buhay noon. Dahil ang pangarap ko ay magkaroon ng simpleng buhay kasama ang babaeng aking pinakamamahal. Sa kanya umiikot ang aking mundo. 3 taon din kaming magkasintahan
At sa panahong yun ay masasabi kong kumpleto na ang aking buhay at kontento na ako sa bawat araw na dumarating at lumilipas. At nakapagpasya na ako sa akin sarili dahil natagpuan ko na ang babaeng gusto kong makasama habang ako'y nabubuhay. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang magpasya siyang makipaghiwalay sa akin sa hindi ko malamang dahilan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. At nakadagdag yun sa bigat ng kalooban ko dahil napakaraming tanong sa aking isipan pero wala akong mahagilap na kahit isang sagot. Bakit nga ba niya yun nagawa sa akin? Ano ba ang aking kasalanan o pagkukulang? Wala akong maisip na dahilan kung bakit biglang nagbago ang kanyang damdamin. At ang aking pakiramdam ay unti-unting nagunaw ang aking mundo hanggang sa dumating ako sa puntong ayoko nang mabuhay pa. Mahal na mahal ko kasi talaga si Micaela at kung mawawala siya ay wala na ring saysay pa ang aking buhay. Ikaw na lang, Micaela. Ikaw lang ang pwedeng kumumbinsi sa kanya. Anong gusto niyo gawin ko, Nanay Pasing? Palakasin mo ang loob niya. Napakabata pa niya para mawalan ng pag-asa. At sa palagay niyo po ba, ay makikinig siya sa akin? Baka nga sumbatan pa niya ako at sisihin sa pagiging desperado niya. Wala namang mawawala kung susubukan mo. Aba, Micaela, sobra na akong nag-aalala sa kanya. Baka kung ano pang maisipan niyang gawin. O sige nga, matatanggap mo ba yon? Nanay Pasing, kinukonsensya niyo po ba ako? Hindi naman sa ganon, Micaela. Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo at pwedeng mangyari. Ikaw lang ang nakikita kong may kakayahang baguhin ang kanyang pananaw sa buhay. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Kahit naman paano ay meron kayong magandang pinagsamahan at alam kong ayaw mo ring mapariwara ang kanyang buhay. Sa totoo lang po, hindi ko po talaga gusto ang nangyayari sa kanya ngayon. At kahit paano, malaki ang bahagi ko sa pagiging miserable niya. Kaya nga ikaw ang nilapitan ko. Parang anak na rin ang turing ko kay Reden. Kaya sana naman ay matulungan mo siya. Sige po, Nanay Pasing. Titignan ko po kung ano ang aking magagawa, pero hindi po ako nangangako dahil siya pa rin po magpapasya kung ano talaga ang gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. 3 buwan na ang nakalipas nang si Micaela ay nakipag-break sa akin. Makailang beses akong nagsusumamo at nangakong lalo ko pa siyang mamahalin. Pero paulit-ulit niyang sinasabing wala raw sa akin ang diferensya, kundi nasa kanya. At kapag tinatanong ko siya kung ano nga ba ang problema sa kanya, ay wala naman siyang maibigay na konkreto at malinaw na sagot. Kaya naman, lalo akong nahirapan dahil hindi ko maintindihan kung bakit nga ba nangyayari yun. May nagawa ba akong kasalanan kaya pinarurusahan ako ng Diyos? At kung sakali mang isa lang itong pagsubok, ay napakabigat naman at hindi ko ito kakayanin. Kaya naman, nawalan ako ng pag-asa at direksyon. Saan nga ba ako pupunta? O may pupuntahan pa nga bang magandang kapalaran ang aking buhay? At dahil wala na akong makitang dahilan kung bakit kailangan ko pang mabuhay, kaya mas nanaisin ko pa ang mamatay dahil kamatayan lamang ang makapagbibigay sa akin ng kapahingahan. Nakikiusap ako sa iyo, Reden. Huwag mong sirain ang buhay mo. Wala nang masisira sa akin dahil sirang-sira na ang buhay ko. Nasira umpisa nung iniwan mo ko. Sinusumbatan mo ba ako?
Okay, sige. Kasalanan ko kung bakit nagkakaganyan ka. Pero sana naman, isipin mong ituloy pa rin ang ikot ng mundo kahit magkahiwalay na tayo. Wala na akong dahilan para mabuhay pa. Dahil sa'yo umiikot ang mundo ko. At nagunaw ang aking mundo. Nang mawala ka sa buhay ko, Micaela. Huwag mong sabihin yan. Dahil nagawa mo mabuhay sa loob ng 20 taon. Eh wala pa naman ako sa buhay mo nun. Yun na nga eh. Sana hindi ka nalang dumating sa buhay ko kung iiwan mo rin lang pala ako. Sana hindi mo na lang ako pinaasa kung wala rin naman palang maaasahan sa'yo. Kaya nga, aminado naman ako sa aking pagkakamali. Kaya patawarin mo na ako rin din. Mahal kita, Micaela. Mahal kita. Kaya magagawa kitang patawarin. Kahit pa ilang beses kang magkasala sa akin. Pero ang hindi ko lang matanggap ay kung bakit hindi mo masabi-sabi sa akin ng dahilan. At kahit gaano pa kahirap, ay pilit pa rin kitang uunawain. Ilang beses ko bang sasabihin? Hindi pa ito ang tamang panahon, Reden. Pero mauunawaan mo rin ako balang araw. At kailan naman ang sinasabi mong balang araw? Ewan ko. Pero sigurado akong darating din yun. Basta't maghintay ka lang. Ayoko, Micaela. Ayoko nang muling umasa pa at maghintay sa wala. Gutom lang yan, Reden. At nagugutom na rin ako. Okay lang ba sa'yo kung yayayain kitang kumain sa karinderya? Sa palagay mo ba magagawa kitang tanggihan? Alam mo namang malakas ka sa akin eh. Ako lang naman ang mahina sa'yo eh. Hay nako, nagdrama ka na naman. Halika na nga, kumain na tayo. Para naman magkalaman ng sikmura mo at makapag-isip ka na maayos. Sa totoo lang, ay manhid na ang sikmura ko sa gutom. At hindi ko na matandaan kung kailan ako huling nabusog. Pero, naging makabuluhan sa akin ang mga sandaling yun. Dahil minsan pa, ay muli kong nakasalo sa pagkain ang babaeng aking pinakamamahal. Kaya hindi lang ang tiyan ko ang nabusog, kundi pati na rin ang aking puso. Ganun pa man, ay alam kong pansamantala lamang yun. Dahil pag uwi ko sa bahay, ay babalik ulit ako sa realidad ng buhay. Mag-isa na naman ako at ang tanging kayakap ko ay ang gabing punong-puno ng kalungkutan. Mangangarap ng gising at nakatulala sa hangin dahil katulad ng dati ay mangungulila na naman ako at hindi ko alam kung hanggang kailan nga ba ako makikipagpambuno sa desperado kong kalagayan. Hanggang kailan nga ba ako lalangoy sa dagat ng kabiguan na kung saan ang aking susuungin ay umaalimpo yung hangin sa kawalang pag-asa at tumaragas ang alon ng sakit ng kalooban at pagdurusa. Hindi ko na ito kaya. Suko na ako dahil ang pakiramdam ko, malulunod ako sa sobrang lungkot at pangungulila. At tanging si Micaela lamang ang makakapagsalba sa akin dahil siya ang aking salbabida. Oh, bakit mukhang malungkot ka na naman? Ang saya-saya mo kanina, di ba? Dahil malapit na tayong magkahiwalay at matatapos na naman ang aking masayang sandali. Ano ka ba, Reden? Magkaibigan pa rin naman tayo, di ba? Pwede pa rin naman tayong kumain ng magkasalo kahit minsan lang sa 1 linggo. Hindi ba pwedeng araw-araw na lang? Pwede naman. Pero ayokong masanay ka at muling umasa dahil wala akong pwedeng ipangako sa'yo. Huwag ka mag-alala, Micaela. Hindi ako aasa. Ang gusto ko lang naman makita ka araw-araw. Bahala na rin din. Basta kung may panahon ako, edi makikipagkita ako sa'yo. Talaga, Micaela? Aasahan ko yan. Kasasabi mo lang, di ba? Hindi ka naaasa.
At sana, huwag ka na rin maging demanding. Kung sa bagay, wala na nga pala akong karapatang maging demanding. At wala rin naman akong magagawa kung wala na akong halaga sa buhay mo. Hayang ka na naman eh. Pwede ba tigilan mo na ang kadramahon mo? Sige, kapag lagi kang ganyan, hindi na ulit kita kakausapin. Okay, sige. Kayo na po ang masusunod, kamahalan. Your wish is my command. At nagkaroon nga kami ng regular na komunikasyon at pagkikita ni Micaela. Hindi ko alam kung naaawa lang ba siya sa akin o kaya naman ay nakukonsensya. Pero kahit paanong kanyang dahilan ay wala na akong pakialam doon. Basta't ang mahalaga ay nabuhayan ako ng pag-asa. At kahit pa paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang pwedeng maipangako sa akin at wag akong aasa sa kahit na ano, ay hindi ko pa rin mapigilan ang aking sarili na muling malabik at umasang babalik sa dati at muling mag-aalab ang kanyang nanlalamig na damdamin. Natuwa naman si Nanay Pasing dahil nanumbalik ang dati kong sigla. Natutuwa ako, Reden, dahil nakikita ko normal na ulit ang takbo ng iyong buhay. Dahil po yung kay Micaela, Nay Pasing. Ibinalik niya po ang ngiti. Hindi lang po sa aking mga labi, kundi pati na rin po sa aking puso. Sa tono ng pananalita mo, ay mukhang nagkakamabutihan na naman kayo. Nagkabalikan ba kayo? Hindi po, Nanay Pasing. Pero yun po ang aking inaasahan. Pinapaasa ka ba niya? Hindi po. Kabaligtaran nga po ang sinasabi niya dahil wag daw po akong umasa para hindi daw po ako madismaya. Tama naman siya, Reden. Mas mabuting ang wag ka munang umasa para hindi ka masaktan kung hindi mangyari ang iyong inaasahan. Pero kung matutupad naman ang iyong minimiti, ay dobling kasiyahan ang iyong mararamdaman. Kahit naman po sabihin niyang wag akong umasa, aasa pa rin ako dahil hindi ko po mapigilan ang aking puso. Lahat naman po siguro ng taong nagmamahal ay umaasang masusuklian ang inilalaan niyang panahon at atensyon. Sana nga, Reden. At isa ako sa matutuwa kapag natupad ang iyong pangarap. Bagamat merong natutuwa sa magandang pangyayaring namamagitan sa amin ni Micaela, ay meron ding nadidismaya. At yun ay walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Vladimir. Mukhang nagkakamabutihan na naman kayo ni Reden. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan ang namamagitan sa amin. Magkaibigan pa rin kami. At hanggang doon lang yun. Sigurado ka? Wala kang ibang motibo? Oo. Gusto ko lang na mabuhayan ulit siya ng pag-asa dahil nakukonsensya ako. Paano kung may gawin siyang hindi ka nais-nais? Nag-aalala ka pa rin sa kanya. Huwag mong sabihing mahal mo pa rin siya hanggang ngayon. Hindi ganun kadaling lumimot, kuya. Mahal ko si Reden. Pero alam kong hindi pa pwede. Kaya kahit labag sa aking kalooban, ay nakipag-break ako sa kanya. Mabuti naman at alam mo. At huwag mo rin kalilimutang si Reden ang pumaslang kay Kuya Victor. Pwede ba, Kuya Vladimir? Huwag kang umastang meron kang malasakit para kay Kuya Victor. Pareho nating alam na natutuwa ka sa pagkawala ni Kuya Victor dahil ikaw na ang pumalit sa kanyang trono. At kahit pa ilang beses mong ikaila, ay hindi mo may tatago ang katotohanang naiinggit ka kay Kuya Victor. At alam ko rin na sa kaibuturan ng iyong puso ay nagpapasalamat ka pa nga kay Reden dahil wala nang hadlang sa iyong pinapangarap. Sige, aaminin ko. Nagpapasalamat nga ako kay Reden. Pero isa pa rin siyang matinding banta sa ating paghahari. Mahigit 2 taon nang hindi aktibo si Reden sa kanilang samahan. Nabubuhay na nga lang siyang mag-isa. Hindi pa rin ako dapat maging kampante. Dahil marami pang posibleng mangyari. Ayokong dumating ang panahong kami naman ni Reden ang magkakabanggaan. Alam mo naman,
kung gaano kalakas si Kuya Victor, di ba? Pero nagawa pa rin siyang paslangin ni Reden. Kung ganon, natatakot ka sa kanya? Nagpapatawa ka ba, ha, Micaela? Kilala mo ako. Wala akong kinatatakutan. Hindi nga ako natatakot kay Kuya Victor eh. Kaya Reden pa kaya? Gusto bang ibigay ko sa'yo ang pugot na ulo niya? Huwag ka masyadong mayabang, Kuya Vladimir. Dahil baka ang ulo mo ang matagpas kapag nagbanggaan kayo ni Reden. Teka nga, hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo ah. Para mo na rin kasing sinasabing si Reden ang kakampiyan mo kung sakaling kalabanin din niya ako. Walang alam si Reden na kapatid natin si Kuya Victor. Kaya hayaan na lang natin siyang walang alam. Yun din ang iniiwasan ko. Kaya nga, ako na mismo nakipagkalas sa kanya dahil siguradong kamumuhian din niya ako kapag nalaman niyang kadugo natin ang pumaslang sa buo niyang pamilya. Pinagbayaran na ni Kuya Victor ang kanyang pagkakautang. Kaya wala na tayong atraso kay Reden. Hindi tayo kasama sa mga aswang na umubos sa pamilya niya. Eh ano ngayon ang binabalak mo? Alam mo kung ano ang pangunahin kong motibo. Ang maging pinuno ng mga aswang na dating pinamumunuan ni Kuya Victor. Ang kaso, nahihirapan akong makuha ang kanilang tiwala at katapatan. Alam kasi nilang hindi kayo magkasundo ni Kuya Victor. Kaya hindi ganong kadali na makuha mo ang kanilang simpatsya. Sa loob ng 2 taon, ay nakuha ko ng tiwala ng karamihan sa kanila. Konting panahon na lang at magiging lubos din ang aking paghahari. At isinusumpa ko na mas magiging malakas ang puwersa ng mga gabunan sa aking pamumuno kumpara sa pamumuno ni Kuya Victor. Tama si Micaela. Mas makabubuting ang wala akong alam sa kaugnayan niya kay Victor. Dahil makadadagdag lang yun sa bigat ng dalaing dapat kong pasanin. Ayon nga sa isang quotation, "What you don't know won't hurt you." At nagpapasalamat ako dahil nga wala akong alam sa bagay na yun at hindi yun makakasakit sa akin. At isa pa, naka-move on na ako sa aking mapait na kahapon kaya ayoko nang maalala yun dahil nananariwa ang sugat sa aking puso sa tuwing sasagi sa aking isip ang masaklap na pangyayaring yun. Matagal ko ring ininda ang sakit ng kalooban na dulot ng pagkawala ng aking mga mahal sa buhay. Pero salamat pa rin dahil nalagpasan ko ang isang napakalungkot na kabanata ng aking buhay at malaki ang naitulong ng babaeng aking itinatangi dahil ng mga sandaling yon ay siya ang nagbibigay ng lakas ng loob. Sa kabila ng aking pagluluksa ay nagagawa ko pa ring pawiin ni Micaela ang luha sa aking mga mata at pinapalitan niya yon ng ngiti sa aking mga labi hanggang sa ako ay tuluyang makamove on at mabuhay ng normal na para bang walang masamang nangyari. Pero nang putulin niya ang aming relasyon ay parang naputol na rin at napigdal ang aking hininga. Para akong isdang nahulog sa aquarium at pasinghap-singhap na naghihingalo. At minsan pa ay muli niya akong isinalba at ibinalik sa tubig. Ganun pa man ay wala akong kasiguraduhan dahil posibleng yun ay panandalian lamang. Pero wala na akong pakialam dahil minsan ay nagagawa naming mamasyal sa tabing dagat na dati naming libangan kahit noon pa. Salamat, Micaela. Maraming salamat talaga. Salamat saan? Sa paglalaan mo ng panahon sa akin. Ibinalik mo ang dati kong sigla. Nakikita mo ba ang banayad na paggalaw ng alon? Parang ako yan. Ano namang kinalaman ng alon sa buhay mo? Sumasayaw kasi ang alon.
dahil sa banayad na ihip ng hangin. At kasabay sa pag-indak ng alon, ang pag-indak ng aking puso. Dahil ikaw, Micaela, ikaw ang magandang musikang nagpapaindak ng aking nagagalak na damdamin. Ay nako, umira na naman ang pagiging makata mo eh. Magandang pakinggan kahit corny. Nakukornihan ka sa akin? Kahit naman sino makarinig ng mga sinasabi mo ay makukornihan. Pero wala namang problema sa akin. Dahil na-appreciate ko ang kakornihan mo. Nagpapakatotoo lang naman ako, Micaela. Ikaw ang pinaguhugutan ko ng lakas. Dahil ang pakiramdam ko ay ako si Superman tuwing kasama kita. At kung tayo'y magkakalayo, hindi ko na alam kung sino ako. Uy, kanta yun ah. Ikaw ba yan, Ray Valera? Tama ka. Si Ray Valera talaga idol ko eh. Kaya lagi mong tatandaan na lagi akong naririto para sa'yo. Asahan mong meron kang kaibigang laging tapat sa'yo. At kung kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-iisa, kung naninimdim, asahan mo, ako ay darating. Aba, at mukhang kumakanta ka na. Ang sarap naman pakinggan. Nakikita ko naman ng ngiti sa iyong mga labi. Masaya ka sa mga sandaling magkasama tayo. Kaya di ko talaga lubos maisip kung bakit ka nakipag-break sa akin eh. Wala ka kasing alam rin. Kung alam mo lang kung sino talaga ako, ay baka hindi mo na masabi ang mga sinasabi mo ngayon. Yun din ang isa kong malalim na palaisipan. Sino ka ba talaga, Micaela? Ano bang meron sa pagkatao mo? At hindi mo masabi sa akin? Ay nako, heto na naman tayo, Reden. Babalikan ba ulit natin ang paulit-ulit natin pinagtatalunan? Okay. Hindi na uli kita uusisain sa isang bagay na ayaw mong sabihin dahil hindi na mahalaga sa akin yun. Mahal na mahal kita, Micaela. Mahal kita maging sino ka man. Kaya sana mahalin mo rin ako. Wala naman nagbago, Reden. Dahil mahal pa rin kita. Yun naman pala eh. Baka pwedeng maging tayo na uli. Hindi naman natin pwedeng muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Kung pwede nga lang sana, bakit hindi? Bakit naman hindi pwede? Dahil ang katulad natin ay tubig at langis. Kahit kailan, hindi tayo pwedeng magsama. Pero bakit nga? Paano mo nasabing hindi tayo pwedeng magsama? Katulad na lang sa mga sandaling to. Magkasama naman tayo, di ba? At pareho pa tayong masaya. Anong problema? Yun na nga eh. Samantalahin na lang natin ang mga ganitong pagkakataon. Mag-enjoy na lang tayo habang magkasama tayo. Reden, wag na natin pag-usapan ng mga bagay na ating pinagtatalunan para walang problema. Makontento na lamang tayo sa kung anong meron tayo sa ngayon. Ang hirap naman ng ganito. Para akong tangang nagtitiis sa malamig at madilim na gabi at hindi ko alam kung masisilayan ko pa ba ang liwanag ng bukas. Kaya sabihin mo sa akin, hanggang kailan ako maghihintay at kung saan darating ang umaga. Ilang beses ko ba sasabihin, huwag ka nang umasa. Huwag ka nang maghintay. Dahil malayo pa rin. Malayo pa ang umaga. Wala akong pakialam kahit pagano kalayo ang sinasabi mong umaga na yan. Maghihintay ako kahit pa hanggang sa dulo ng walang hanggan. Yan ang lagi mong tatandaan, Micaela. Hanggat maaari, ay iniiwasan kong makipagtalo kay Micaela dahil baka maging dahilan pa yon ng muli niyang paglayo at pag-iwas sa akin. Kaya naman, naging maingat na ako sa pakikipag-usap sa kanya. Nasabi ko na ang gusto kong sabihin sa kanya, kaya hindi ko na kailangan ulit-ulitin. At maging siya ay umiwas na rin sa mga paksang posible naming pagtalunan. Isang araw ay binisita ko ng batang si Tristan.
Kumusta ka na, Kuya Riden? Hindi kita nakasama nitong mga nakaraang harvest ng tubo 2 beses na. Busy kasi ako eh. Di bale, Tristan. Sa susunod na harvest, makakasama na ako. May pinapasabi pala sa'yo si Lolo Ilyong. Importanteng malaman mo raw. Ano yun? May iilan kasi siyang espiya na nagmamanman sa buong kabayanan. At may nasagap kaming impormasyon na gustong ipaalam sa'yo ni Lolo. Anong impormasyon? May bago na raw na pinuno ang mga aswang na gabunan. May pumalit na raw kay Victor. At kumikilos sila ng palihim. Gaano katotoo yan? Sigurado ba kayo? Hindi na siguro mahalaga kung sigurado ba o hindi. Isa pa rin yung banta na hindi natin dapat baliwalain. Kaya kailangan maging masanda tayo sa lahat ng oras. Totoo ang impormasyong nakarating sa akin dahil muling tinitipon ni Vladimir ang natitirang tauhan ni Victor. Magtiwala kayo sa akin. Ako magpapatuloy ng mga inumpisahan ni Kuya Victor. Marahil ang nakuha mo ang sipatsya ng aming mga kasama. Pero hindi kami. Kailangan mo mapatunayang karapat dapat ka na maging kapalit ng iyong kapatid. So nga naman, ano bang naging ambag mo sa amin? Hindi ka nga namin kasamang nakipaglaban sa grupo ni Lolo Ilyong. Anong magagawa ko kung ayaw akong isama ni Kuya Victor? Kita mo na, wala kang tiwala sa iyong sarili mong kapatid. Kami pa kaya? Wala ka pa nga napapatunayan. At sinong gusto niyong pumalit kay Kuya Victor? Kayo? Bakit? Meron din ba kayo napatunayan? Hindi nga ninyo nagawang ipagtanggol ang kapatid ko eh. Hinayaan niyo siyang mapaslang ng ating mga kalaban. Kahit naman ikaw hindi mo nagawang ipagtanggol ang kapatid mo. Dahil hindi ako nabigyan ng pagkakataon. At yun ang hinihiling ko sa inyo. Ibigay niyo sa akin ang pagkakataong ipinagkait sa akin ni Kuya Victor. Kailangan kasing merong mamuno sa grupo natin. Dapat ay meron tayong pagkakaisa. Walang mangyayari sa atin at wala tayong mararating kung wala tayong plano at direksyon. Okay, sige. Ganito na lang. Kailangan magkaroon tayo ng pagtitipon at pag-usapan natin kung sino ba talaga dapat na maging pinuno. Ganito na lang ang gawin natin. Magkakaroon tayo ng botohan, mga kasama. Isa ako sa magiging kandidato. At dahil kayong dalawa ang kanan at kaliwang kamay ni Kuya Victor, edi tayong 3 ang maglaban. Ipaubaya natin sa ating mga kasama kung sino ang gusto nilang mamuno sa ating hukbo. Nagkaroon nga ng pagtitipon ang natitirang mga alagad ni Victor at natuloy ang mungkay ni Vladimir. Nagkaroon sila ng butuan at si Victor nga ang napiling maging pinuno ng mga aswang. Tagumpay, Micaela. Nakuha ko ng tiwala at katapatan ng mga tauhan ni Kuya Victor. Sa katunayan, ay katatapos lang ng aming pagtitipon at halos lahat sila ay nakadalo sa aming pagpupulong at nagkaroon kami ng butuan at karamihan sa kanila ay pabor na ako ang kanilang maging bagong pinuno. At anong inyong napag-usapan? Anong pinaplano ninyo? Ano pa nga ba? E di pagpapatuloy namin ang misyon ni Kuya Victor. Anong misyon? Ang magasik ng lagim? Bakit? Meron pa bang ibang bagay tayong dapat gawin? Huwag ka nang magmalinis, Micaela. Dahil pare-pareho lang tayong halimaw. Yun ang ating kalikasan at wala na tayong ibang magagawa kundi ang tuparin ang ating tungkulin na dapat nating gampanan dito sa ibabaw ng mundo. Ayoko na, Kuya Vladimir. Isinumpa ko na ang pagiging aswang. At sa palagay mo ba, ay kaya natin takasan ang ating kapalaran? Wala na tayong ibang magagawa kundi sundin kung anong nakasulat sa ating mga palad. Dahil sa ayaw at sa gusto natin, ay mangyayari't mangyayari ang itinakda ng tadhana. Hindi natin yun magagawang pigilan kahit na ano pang gawin mo. Eh di bahala ka sa gusto mong gawin.
Basta't hindi ako sasama sa'yo. At sino ang gusto mo samahan? Si Riden? Binabalaan kita, Micaela. Layuan mo na siya at baka madamay ka pa. Madamay san? Anong binabalak ninyo? Gustong ipaghiganti ng mga tauhan ko si Kuya Victor. Kaya gusto nilang gumanti kay Riden at sa lahat ng mga kasama niyang pumaslang sa ating kapatid at sa ilan niyang mga tauhan. Sabi ko naman sa'yo, ay tumiwalag na si Riden sa mga kasama niya. Kaya wag mo na siyang idamay pa. Kung ayaw mo siya madamay, dilisanin niya na ang lugar na to at magpakalayo-layo na siya. Magpunta siya sa dulo ng impyerno na kung saan ay hindi namin siya masusundan. Samantala, ng mga sandaling yon ay nababahala na si Lolo Ilyong. Kumpirmado, Tristan. May bago na ngang pinuno ang mga kalaban nating aswang. Hindi ko pa alam ang kumpletong detalye. Pero nagkaroon sila ng pagtitipon. Sigurado po ba kayo, Lolo Ilyong? Sino po ba nagbigay sa inyo ng ganyang impormasyon? Mapagkakatiwalaan ko sila. Dahil 3 taon na silang nagmamatsyag sa ating bayan. Alam nila ang lahat ng mga nangyayari sa buong paligid. Pero, bakit po ganun katagal na bago may pumalit sa bagong pinuno ng mga aswang? Maigit 3 taon na pong wala lang nababalitang pagsalakay sa ating nayon ang mga aswang na gabunan. Nagbabakasyon din po ba sila sa pag-aasik ng lagim? Hindi ko alam. Marahil nawalan sila ng direksyon nang mamatay ang pinuno nila si Victor. At ngayon lang uli sila naging aktibo dahil may bago na silang pinuno. Alam niyo po ba kung sino po ang bago nilang pinuno? Hindi ko pa alam. Pero hindi na importante yun. Ang mahalaga ay dapat na maging alerto tayo. Kaya pupuntahan ko si Riden. Malaking kawalan siya sa ating samahan. Kaya kukumbinsihin ko siyang bumalik sa atin dahil malaki ang kanyang maitutulong sa atin bilang kinatatakutan na mananabas. Pinuntahan ako ni Lolo Ilyong, pero nagkataong wala ako sa amin, kaya hindi kami nagpangita. Umalis po si Riden. Halos kani-kanina lang ho. Saan ba siya nagpunta? At anong oras daw siya uuwi? Nako, Tata Ilyong, hindi ko po alam. Ano po bang kailangan niyo sa kanya? May panibagong banta sa ating bayan. May bago ng pinuno ang mga aswang na sumalakay sa atin noon. Ganun po ba? Ang buong akala ko wala na sila. Tinalo niyo po ang kanilang hukbo, hindi ba? Hindi namin sila napatay lahat. Sa katunayan, ay mas marami pa sa kanilang bilang ang natira kumpara sa aming mga napaslang. Kaya nangangalibuli ang ating bayan. Yun po ba ang dahilan kung bakit niyo po hinahanap si Riden? Gusto ninyong muli siyang sumapi sa inyong samahan? Ganun na nga. Kaya kailangan magkausap kami, Pasing. Hindi naman lingid kay Nanay Pasing ang aking nakaraan dahil kilala kong manunugis at mananabas ng aswang sa aming lugar. Hindi naman sa pagmamayabang, pero marami sa aking mga kababayan ang humahanga at umiidolo sa akin dahil sa marami ang nakakaalam na ako ang pinakamaraming napatay na aswang nung kami ay nakipaglaban sa grupo ng mga aswang na gabunan. At ako mismo ang nakapatay at pumaslang sa pinuno nilang si Victor. Pinugutan ko siya ng ulo. At hindi lang yon, dahil marami pa ang mga uri ng aswang. Pero ang mga gabunan ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihan. At sa pagkakataong yon ay mas malaking banta at panganib ang haharapin ng aking mga kababayang dati kong ipinagtanggol. Ganun pa man, ay matagal ko nang tinalikuran ang aming samahan para mabuhay ng tahimik at payapa sa piling ng babaeng aking minamahal. Hindi ka pa ba uuwi, Riden? Ano ka ba, Micaela? Halos 1 oras pa lang ako dito sa inyo, pinapauwi mo na ako. Kahit naman noon pa, di ba? Alam mo naman kung bakit.
Yun na nga ang di ko alam eh. Dahil meron kang hindi sinasabi sa akin. Ano ba talagang tinatago mo sa akin? Bakit ba hindi mo ako magawang ipakilala sa iyong pamilya? Ikinakahiya mo ba ako? Alam mong hindi yun ang dahilan ko. Ako ang natatakot na baka ako ang dapat mong ikahiya. Pero bakit nga, Micaela? Bakit? Reden, ilang beses na natin itong pinagtalunan at nangako ka sa akin na hindi ko na ulit magtatanong tungkol doon. Dahil nga nalilito ako eh. Halos mabaliw na ako sa kakaisip. Lalo na nung nakipag-break ka sa akin at hanggang ngayon, hindi pa rin ako matahimik dahil hindi ko pa rin alam kung ano ang sagot sa aking katanungan. Hanggat maaari, ay ayoko na talagang ungkatin pa at pag-usapan ang isang bagay na paulit-ulit naming pinagtatalunan ni Micaela. At sa aming pagtatalo ay biglang dumating ang kuya niyang si Vladimir. Kanina pa pala siya sa labas at naririnig ang aming pinag-uusapan. Pasensya na kung nakaistorbo ko sa inyong diskusyon. Kanina ka pa ba, Kuya Vladimir? Oo. At mukhang masinsina ng inyong diskusyon ha. Sa wakas, nagkita rin tayo rin. Sa totoo lang, matagal na kitang gustong makilala eh. Ewan ko ba kung bakit ayaw kang ipakilala sa akin ni Micaela. Guwapo ka naman at matipuno ang iyong katawan. Kaya walang dahilan para ikahiya ka niya sa akin. Kuya mo, Micaela? Oo naman, matagal na. Ngayon mo lang ba nalaman? Wala bang sinasabi sa iyo maganda kong kapatid? Alam ko na baka baligtad. Malamang na ako ang kanyang ikinahihiya. Kaya ayaw niyang magkakilala tayo. Kuya Vladimir, pwede ba? Huwag ka na makialam sa amin. Kapatid kita. Kaya hindi pwedeng hindi ako makialam. At ikaw naman, Reden. Mas makabubuting wag mo nang alamin ang dapat mong malaman. Dahil baka magsisi ka lang. At bakit naman ako magsisisi? At kung alam mo ang sagot sa akin tanong, ay baka pwedeng ikaw na magsabi sa akin kung ano ba talaga ang katotohanan. May itinatago ba kayong lihim? Hindi ko itinatago ang bagay na yon. Sa katunayan nga, ay pinagmamalaki ko pa ngayon. Si Micaela lang naman ang nahihiya sa dugong nananalitay sa kanyang mga ugat. Kuya, ano ba? Parang awa mo na. Huwag ka naman ganyan. Huwag na kayong magpaligoy-ligoy pa. Sabihin niyo ng totoo. Tatanungin muna kita, Reden. Gaano mo kamahal ang aking kapatid? Mahal na mahal ko si Micaela. Mas mahal ko pa siya ng higit sa akin sarili. At hindi yun magbabago kahit na ano pang mangyari. Talaga lang ha? Kaya mo bang panindigan yan? Baka naman bigla mo bawiin ang iyong sinabi at isumpa mo si Micaela kapag nalaman mo totoo. Kaya wag mo nang alamin ang gusto mong malaman. Umalis ka na habang nakapagtitimpi pa ako. At alang-alang sa aking kapatid, ay kakalimutan ko nagkita tayo ngayon. Huwag ka nang babalik pa. Dahil baka kung ano pang magawa ko sa muli nating pagkikita. Lalo akong naiwagaan sa mga sinabi ni Vladimir. Kaya lalo ring nagulo ang takbo ng isip ko. Dahil lalong lumalim ang isang palaisipang matagal nang gumagambala sa akin. At lingid sa aking kaalaman, ay kasama pala niya ang ilan niyang alagad. At kung gugustuhin niya, ay magagawa niya akong paslangin, pero pinigilan niya ang kanyang sarili dahil ayaw niyang madamay si Micaela. Ano ka ba, Vladimir? Bakit mo pinalagpas ang magandang pagkakataon na yun? Siya nga naman, bakit mo inayaan baka wala pa siya rin? Nagdududa tuloy kami sa'yo. Gusto ba talagang may pagiganti ang iyong kapatid? Ayoko madamay si Micaela. Sigurado makikialam siya kapag tinangka natin paslangin si Reden. Ano bang kayang gawin ng kapatid mong babae? Mahina siya. Hindi niya tayo magagawang pigilan. Ipaglalaban niya ng patayan si Reden.
At yun ang iniiwasan ko mangyari. Wala na si Kuya Victor at si Micaela na lang ang natitira kong kapamilya. Kaya hindi ko hahayaan pati siya ay mawala sa akin. Kung ganon, ay mananatili pa rin sagabal sa ating plano ang kapatid mo. Hindi naman pwede ang ganon. Huwag kayong magalala. Dahil marami pang pagkakataon. Babagsak din sa ating mga kamay si Riden at ako mismo tatapos sa kanya. Sisip-sipig ko ang lahat ng kanyang dugo at kakainin ko ang lahat ng kanyang lamang loob. Hindi ako nakatulog ng gabing yon dahil sa mga sinabi sa akin ni Vladimir. Ano nga ba ang itinatago sa akin ng magkapatid? Ano ang iniiwasan nilang malaman ko na magiging dahilan para isumpa ko si Micaela? Pero ayoko nang pahirapan pa ang aking sarili dahil baka tuluyan ako mabaliw kapag pinilit kong alamin ang isang bagay na hindi ko pala dapat malaman. Kinabukasan ay maaga akong pinuntahan ni Lolo Elyong. Mukhang puyat ka yata. Pasensya na kung inistorbo ko ang iyong pagtulog. Okay lang po ako, Lolo Elyong. Alam ko naman pong importante ang sadya ninyo sa akin kaya maaga niyo akong pinuntahan. Importante talaga ang pakay ko sa iyo, Riden. Sige po, sabihin niyo na. Ano po ba yun? Kinumbinsi ako ni Lolo Elyong na bumalik at muling umanib sa kanilang samahan dahil sa panibagong banta na baka sumalakay na naman ang mga aswang. Minsan na yung nabanggit ni Tristan, bagamat wala pa yung kasiguraduhan, pero sa pagkakataong yun ay nakakatiyak na si Lolo Elyong at kumbinsido naman ako sa sinabi niya. Bigyan niyo lang po ako ng 3 araw. May ilang bagay lang po akong dapat na ayusin. Salamat, Riden. Hintayin ka namin. Malaking bagay ka sa ating samahan para matupad ang ating layunin. Pagkaalis ni Lolo Elyong ay binuksan ko ang luma kong baul. Inilabas ko ang tinatago kong armas na nakabalot sa tela. 2 pirasong patalim na parabang maliliit na samurai dahil katamtaman lang ang haba nun. Mahigit 3 taon na ding nakatago yun kaya meron ng dumi at konting kalawang kahit yari pa yun sa stainless na bakal. Kaya nilinis ko yun at hinasa. Sa aming samahan ng mga mananabas, ako lang ang namumukod tangi na may ganong sandata dahil mahabang sandata ang gamit nila na parabang espada ng mga Romano. Kahit papano ay may nalalaman din ako ng konti sa martial arts. May mga libro kasi ako ng martial arts katulad ng Aikido, Kung Fu at Karate. Kahit walang nagtuturo at nagsasanay sa akin, ay natuto ako sa aking sariling sikap sa pamamagitan ng mga librong yun. High school pa lang ako noon nang mag-umpisa akong magsanay ng martial arts at may pagkakataong napapaaway din ako at nagagamit ko ang aking nalalaman para ipagtanggol ang aking sarili. Pero may isang uri ng martial arts na Pilipino ang orihinal na pinagmulan. At ito ay ang arnis. Nagkataon namang arnis tutor ang isa kong tsuwin kaya tinuruan niya ako at naging mahusay ako sa larangang yun ng martial arts. Sa katunayan ay naging champion pa ako sa mga paligsahang ginaganap noon sa aming probinsya. At sumali rin ako sa mga national arnis competition at naging gold medalist pa ako. At ang kaalaman kong yun sa arnis ang ginamit ko sa pagiging isang manunugis at mananabas ng mga aswang. Dahil sa halip na kahoy na yantok, ay maliit na samurai ang ginamit ko bilang arnis. Maliliksi at mabibilis ang mga aswang na gabunan, pero dahil sa aking kakayahan, ay hindi nila basta maiilagan ang hagupit at hataw ng aking 2 maliit na samurai. Kaya pagkatapos kong hasain ang aking mga armas, ay nagsanay ako ng buong maghapon. Dahil nga 3 taon na rin akong natenga, kaya parang kinakalawang na rin ang aking katawan
kaya kailangan kong magsanay. Hindi ko naman masasabing tuluyan akong natenga dahil ang pagtatabas ng tubo ay masasabi ko ring isang uri ng pagsasanay, bagamat itak ang gamit ko roon at hindi ang aking 2 sandata. Kinabukasan ay muli na naman ako nagsanay at habang nagsasanay ay tumatagay ako ng lambanog dahil nakadadagdag yun sa aking kondisyon. Naging idolo ko noon si Jackie Chan, kaya ginagaya ko ang kanyang kilos at galaw sa napanood kong pelikula niyang Drunken Master. Nakarelate ako ng gusto sa pelikulang yon dahil naging libangan ko naman talaga ang pag-inom ng lambanog. Naging bahagi na yon ng sistema ng buhay ko dahil sa loob ng 1 linggo ay 2 hanggang 3 beses akong malasing. At kahit doon sa mga kasama kong mananabas ng tubo ay nakikipag-inuman din ako sa kanila pagkatapos ng aming trabaho. At maging noong nakikipaglaban ako sa mga aswang ay nakainom din ako dahil nga lalo akong nakukondisyon kapag nasasayaran ng alak ang aking lalamunan. At pagkatapos ko mag-ensayo ay naisip ko namang puntahan si Micaela, pero binalaan ako ni Vladimir at hindi ko maaaring baliwalain ng kanyang banta, kaya umasa na lang ako at nagbaka sakaling siya mismo ang pupunta sa akin. Pero malabo nang mangyari yon dahil pinagbawalan na siya ng kanyang kapatid. Wala kang karapatang pigilan ako. Buhay ko to, kaya ako masusunod. Huwag mo akong didiktahan kung ano ang dapat at hindi ko dapat gawin. Huwag mong masamain ang pag-iigpit ko sa'yo. Dahil para rin to sa iyong proteksyon. Dapat nga, noon ko pa to ginawa. Ano bang proteksyon ang pinagsasabi mo, kuya? Walang banta sa aking buhay, kaya hindi ko kailangan ng anumang proteksyon. Oo, mananatili kang ligtas habang walang alam si Riden. Pero sa oras na malaman niya ang tunay mong pagkatao, ay sigurado matutulad ka rin kay Kuya Victor. Gusto mo rin ba mapugutan ang ulo? Hindi yun magagawa sa akin ni Riden. Kung ganun, bakit hindi mo masabi sa kanya ang totoo? Bakit? Natatakot ka rin ba sa kanya? At bakit naman ako matatakot sa lalaking mahal ko at nagmamahal sa akin? Tama na, Micaela. Kalimutan mo ang lekyeng pag-ibig na yan. Dahil yan mismo ang magpapahamak sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, buhay ko ito at walang sino mo makakapigil sa gusto kong gawin. Hindi na ako bata at may sarili na akong pag-iisip at disposisyon. Kahit paanong gawin at sabihin mo, ay hindi mo na mababago pa ang katotohanan ng siya ay ating kalaban. Kaya kung patuloy ka makikipagmabutihan sa kanya, ay parang ako na rin ang iyong kinalaban. Naging matindi ang pagtatalo ni na Vladimir at Micaela hanggang sa dumating ang puntong hindi nila napigilan ang kanilang mga sarili at nag-away sila. Pareho silang naging aswang at matindi ang kanilang naging sagupaan, pero sa bandang huli ay nanaig pa rin si Vladimir. Gulpi sarado at duguan si Micaela. Siguro naman ay magtatanda ka na. Huwag mo na uli akong tatagkain kalabanin dahil baka hindi na ako makapagpigil. Gusto mo namang makita si Kuya Victor? Sige, patayin mo na ako. Dahil mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maging sunod-sunuran sa'yo. Huwag kang mainip. Darating din tayo dyan. Kaya mag-isip kang mabuti kung patuloy ka pa rin magpapakabaliw sa hudas na rin na yun. Wala na akong dapat isipin. Dahil kahit kailan, ay hindi na magbabago pa ang isip ko. Kahit nangihina, ay pinilit ni Micaela ang umalis sa bahay habang wala ang kanyang kapatid. Pinuntahan niya ako at gano'n na lang ang aking panggigigil nang makita ko ang itsura ng babaeng aking pinakamamahal. Marami siyang pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sabihin mo sa akin, sino may gawa sa inyan?
Papatayin ko siya! Wag, Reden. Kalimutan mo ang binabalak mo. Ang importante, buhay pa ako. Lumayas na ako sa amin. At hindi na ako babalik pa roon. Ano ba talaga nangyari, Micaela? Nag-away ba kayo ni Vladimir? Kaya ganyan ang itsura mo? Teka, ang mabuti pa daling kita sa ospital. Wag na. Walang anuman to, Reden. Bukas din ay magaling na ako. Ano bang pinagsasabi mo? Paano kang gagaling kung walang gagamot sa'yo? Kahit padaling kita sa ospital, at baka umabot ka pa ng hanggang 2 linggo ron bago gumaling ang mga pasa at sugat sa iyong katawan. Kinumbinsi ko si Micaela na magpagamot sa ospital, pero tumanggi siya kahit anong gawing pagpipilit ko. Kaya bumili na lang ako ng gamot at gasa sa butika. Kahit man lang first aid, ay gusto ko siyang mabigyan ng medikasyon. Tinanggihan din niya yon, pero ako pa rin ang nanaig sa aking pagpipilit. At laking gulat ko dahil nagkatotoo ang kanyang sinabi. Tuluyan na siyang naging magaling na para bang walang nangyari. Paano nangyari yun? Bakit ang bilis na gumaling ng mga sugat mo? Sinabi ko naman diba sa'yo? Pero ayaw mo maniwala eh. Dahil hindi naman talaga yung kapanipaniwala, Micaela. Kaya sabihin mo sa akin, paano nangyari yun? Dahil may kakayahan akong pagalingin ang aking sugat. Kahit pagano yung kalala. Pero paano mo nga yung nagawa? Imposible kasi. Parang hindi ka ordinaryong tao. Tama ka rin din. Hindi nga ako isang ordinaryong tao. Ha? Teka. Anong ibig mo sabihin? Siguro nga. Ito na ang tamang panahon para malaman mo ang buong katotohanan, Reden. At gaya ng lagi ko sinasabi, ay malamang na isumpa mo ko. Pero umaasa pa rin ako. Sa sinabi mong hindi magbabago ang iyong pagtingin para sa akin, kahit na anong mangyari. Oo, Micaela. Walang anumang magbabago ng pagmamahal ko sa'yo. Kahit pa sabihin kong isa kong halimaw. Ano? Isa kang halimaw? Hindi naman yata ka panipaniwala yun. Mas mabuti pa siguro kung ipapakita ko na lang sa'yo kung sino talaga ako. Sa isang iglap, ay biglang nagbago ang anyo ni Micaela. Sa aking harapan, ang maamo at magandang babae na nasa aking harapan ay biglang naging isang mabangis at nakakatakot na nilalang. Kaya naman, bigla akong napaatras at natakot. Isa kang aswang? Oo. Isa nga akong aswang. Pero huwag kang matakot sa akin. Dahil hindi kita sasaktan, Reden. Hindi. Hindi totoo to. Nananaginip lamang ako. Ilang beses kong ipinikit at idinilat ang aking mga mata at tinapik ko pa ang aking muka dahil ang akala ko ay namamalikmata lang ako at inisip kong isa lamang yung halusinasyon. Pero hindi, dahil totoo nga. Totoo ang aking nakikita. Sige, Reden. Ngayon mo sabihing mahal mo pa rin ako. Kahit ganito ang aking itsura. Pwede ba bumalik ka na muna sa dati mong anyo? Ito ang tunay kong anyo, Reden. Ito ang tunay na ako. Nag-aanyong tao lang ako para ikubli ang aking tunay na kalikasan. Isa akong halimaw. Kaya tatanungin kita, magagawa mo bang patuloy na mahalin ang isang katulad ko? Oo. Mahal kita, Micaela. Walang nagbago. Wala akong pakialam. Kahit sino ka pa. Sinungaling ka! Sabihin mo na lang ang yung totoong nararamdaman. Magpakatotoo ka rin din. At kahit masakit, ay mauunawaan pa rin kita.
Aaminin ko, natatakot ako sa itsura ni Micaela, pero nangingibabaw pa rin ang aking pagmamahal at niyakap ko siya. Huwag mo akong yakapin. Hindi ka ba nandidiri sa akin? Hindi ka rin ba natatakot? Alam mo bang, kayang-kaya kitang paslangin ngayon. Eh di gawin mo kung gusto mo. Kung hindi mo na ako mahal, mas mabuti pa ngang mamatay na lang ako. Isa na ngang halimaw ang aking kayakap at malamang na mapatay niya ako sa isang sakmal o isang kalmot ng mahahaba niyang kuko. Pero makapangyarihan talaga ang pag-ibig dahil naantig ang puso ni Micaela at bumalik siya sa anyong tao. Siguro naman, Micaela, ay hindi ka na ngayon nagdududa sa akin. Ewan ko rin. Nalilito pa rin ako. Ayaw maniwala ng isip ko. Pero hindi ang puso ko. Dahil nararamdaman ko ang iyong sinseridad. Dahil yun talaga ang totoo, Micaela. Mahal pa rin kita sa kabila ng pagiging halimaw mo. Oo, naniniwala na ako. Pero sana naman, maniwala ka rin sa akin. Mahal din kita. Kahit alam kong hindi tayo karapat-dapat para sa isa't isa. Huwag mo sabihin yan. Dahil ang aking pagmamahal ay walang kondisyon. Sinabi ko nung minsan at sasabihin kong muli. Mahal kita. Maging sino ka man. Samantala, ng mga sandaling yon, ay hindi nadatnan ni Vladimir si Micaela at hindi na siya nagtataka dahil alam niyang hindi sila magkasundo ng kanyang kapatid. Paano yan, Vladimir? Ano gagawin mo? Kung sumama na pala si Micaela kay Reden? Oo nga, baka nagtana na silang dalawa. Huwag nga kayo magsalita ng ganyan. At baka magdilang demonyo pa kayo. Bakit hindi mo ba naisip na posibleng mangyari yon? Malay ba natin kung yun ang paraan ng kapatid mo upang makapagrebelde? Alam ko, nagre-rebelde ang kanyang kalooban. Pero hindi naman siguro niya gagawin yon. Siguro nga, dati sila magkarelasyon, di ba? Paano? Kung nagbali ka na pala sila, na hindi mo namamalayan. Kung sa bagay, may kutob nga akong nagkakamabutihan na sila. Pero hanggang hinala lang naman tayo. Kaya mas makabubuting puntahan niyo, Sir Den, at magsama kayo ng ilan nating tauhan. At patayin niyo na ang Judas na yon. Bakit? Hindi ka sasama? Kayo na lang. Paano kung magkasama nga sila ni Micaela? Siguradong dun siya papanig sa tarantadog yun. Ayoko naman pati kami ay mag-away. At baka mapatay ko na siya. Paano? Kung kami makapatay sa kanya, okay lang ba sa iyon? Bahala na kayo. Ang importante ay mailigpit ninyo si Reden. Pero hanggat maaari, ay huwag niyong idadamay si Micaela. Hindi namin yung kayang ipangako sa'yo. Dahil hindi namin alam ang posibleng mangyari. Palaban ng kapatid mo. Alam mo yan. Kaya malamang na lumaban siya sa amin. Kaya nga bahala na kayo. Gawin niyo kung ano ang nararapat. Inaasahan ko na ang pagsalakay ni na Vladimir dahil alam kong babawiin niya ang kanyang kapatid. Kaya naman, inihanda na namin ang aming sarili. Pero hindi namin kakayanin ang buong puwersa ng hukbo ng mga gabunan. Kaya nagpasya kaming pumunta sa kuta ni Lolo Ilyong dahil mas ligtas kami ni Micaela roon. At kailangan ko ring isama si Nanay Pasing. Bakit kailangan niyo pa akong isama? Hindi namin kayo pwedeng iwan dahil nag-iisa lang kayo rito. Wala kayong kasama. Siya nga naman po, Nanay Pasing. Sumama na po kayo sa amin. Sanay naman na ako mabuhay na mag-isa. At isa pa, meron din naman tayong ilang kapitbahay dito. Medyo malayo na po ang bahay nila rito. Ako na lang po talaga nag-iisa yung kapitbahay. At hindi na po ako babalik dito. Opo, Nanay Pasing. Umalis na po kayo rito. Dahil delikado po ang lagay niyo, maniwala po kayo. Bakit mo naman nasabi yan?
Gayong tahimik at payapa rito. May panibago pong banta sa ating bayan dahil nagtitipon na naman po ang hukbo ng mga gabunan. Ang pagkakaalam ko'y matagal na silang nalipol. Di ba't ikaw pa nga ang nakapatay sa kanilang pinuno? Matagal na po yun, Nanay Pasing. At sa ngayon, may bago na po silang pinuno at anumang oras ay maaari silang sumalakay dito. Kaya kailangan na po nating lumika sa lalong madaling panahon. Nakumbinsi naman namin si Aling Pasing. Kaya nag-impake na siya ng kanyang magagamit upang sumama sa amin. At habang nag-iimpake si Aling Pasing, ay tumagay ako ng lambanog. Hindi ka pa rin nagbabago. Lasinggero ka pa rin. Hindi naman, Micaela. Pampakondisyon lang. Halika, jamming tayo. Katulad ng dati. Wag na. Alam mo namang hindi ako sanay uminom. Dahil mabilis akong malasing. Kahit 1 o 2 tagay lang, hindi ka malalasing doon. At maganda naman sa pakiramdam yung tipsy lang, di ba? Ay nako. Sige na nga. Pero hanggang 2 tagay lang ako ha. Tatluhin mo naman na, para I love you. Mabagal kumilos si Aling Pasing. Kaya naparami ang aking nainom. At pinanindigan naman ni Micaela ang sinabi niya. 3 tagay lang ang ginawa niya. Ramdam kong medyo lasing na ako dahil parang umiikot na ang aking paligid. Pero sanay na ako ron. At masasabi kong nasa tamang kondisyon lang ako. At sa pagkakataong yon, ay dumating ang ilang tauhan ni Vladimir. Sabi ko na nga ba sumama ka ng magtanan sa hudas na to. Ano ngayon sa inyo? Buhay ko to. Kaya gagawin ko kung anong gusto ko. Ganyan ka na ba talaga, Kaibang? Kaya mo ba talagang ipagpalit ang sarili mong dugo at laman nang dahil lamang sa traidor na ito? Nakalimutan mo na bang siya ang pumas lang sa'yo, kapatid? At ikaw naman, Reden. Alam mo bang isang halimaw ang iyong pinatulan? Kung sa bagay, mukhang lasing ka na. Kaya kahit sino, papatulan mo. Ayos nga yan Dahil madali nating maitutumba ang gunggong na yan. Hoy kayo. Kayo mga gunggong dahil minamaliit nyo ang aking kakayahan. At isa pa, inspired ako ngayon dahil sa aking pinakamamahal na si Micaela. Mahal ko rin si Reden. At nakahanda kaming ipaglaban ng isa't isa kahit hanggang sa kamatayan. Wow naman! Nakakaingit naman kayo. Sana all! Huwag kang mainggit sa mga yan. Dahil magagaya sila kina Romeo at Juliet. Sabay silang makakarating sa impyerno. Nagkakamali kayo mga ungas. Dahil kayo, ang dadaling ko sa impyerno. Inilabas ko ang aking mga sandata. Ang 2 maiikling samurai na gagawin kong arnis sa pakikipaglaban. At nagbago ang anyo nilang lahat. Naging aswang nagabunan sila. Maging si Micaela ay nagbago na rin ng anyo at handang lumaban. 7 sila at 2 lang kami. Pero naniniwala kaming tatalunin namin sila. At naglaban nga kami at naging mahigpit ang aming labanan. Makalipas ang ilang minuto, ay napatay ang 2 sa kanila. Dahil nasa kondisyon ako, malaki talaga ang naitutulong ng alak sa aking pakikipaglaban. At sa loob ng ilan pang minuto, ay 2 rin ang napatay ni Micaela. Kakaiba ang lakas niya dahil may kakaibang lakas talaga ang lahi nila kumpara sa ibang gabunan. Kung lakas at kapangyarihan ng pag-uusapan, ay pangatlo si Micaela sa pinakamalakas sa buong hukbo nila. Tanging si Victor at Vladimir lang ang mas malakas pa sa kanya. Nagpatuloy ang aming labanan hanggang mapatay namin ni Micaela ang 2 pa uli sa kanila. Kaya 1 na lang ang natira. Pero nakatakas siya at ang pangyayaring yun ay nasaksihan mismo ni Aling Pasing. Ibig mong sabihin, aswang ka rin pala, Micaela? Opo, Nanay Pasing. Pero wag po kayong matakot dahil kakampi niyo po ako. Nakita niyo naman po kung paano ko po tinulungan si Reden. Opo, Nanay Pasing. Kapanalig po natin si Micaela. Kaya wala po kayong dapat na ikabahala. Paano yan? Siguradong babalikan tayo ng mga aswang.
Ganun na nga po. Kaya kailangan na po nating tumakas. Sige, tapos na ako mag-empake. Kaya umalis na tayo ngayon din. At lumikas na nga kaming tatlo at nagpunta kami sa kuta ni Lolo Ilyong. Kaya ganun na lang ang kanyang tuwa nang ako ay kanyang makita. Nagdala rin pala ako ng maraming alak kaya nag-inuman kami habang kami ay nagkwekwentuhan. Ay, sa wakas! Ang sarap talaga ng lasa ng lambanog. Matagal din akong hindi nasayaran nito. Masarap po talaga to, Lolo Ilyong. Kita nyo naman, may nakababad pang pasas at ginayat naman sanas. Paborito ko po to eh. Kahit naman noon pa, paborito mo na ang alak. Lagi kang lasing kahit maging sa pakikipaglaban mo sa mga bandidong tulisan. Opo, Lolo Ilyong. Naging praktisan ko lang po mga bandidong tulisan dahil ang tunay na digmaan ay ang pakikipagtunggali ko sa mga aswang at iba pang puwersa ng kadiliman. Lagi ko nga po naaalala ang mga araw na yon. Pero parang naninibago na po ako ngayon dahil marami rin po akong napansin bagong muka sa ating mga kasama. Ang tagal mo kasing nawala. Pati na rin ang ilan natin dating mga kasama ay nawala na rin. Pero salamat at nagbalik ka. Namiss kita, Reden. Namiss ko din po kayo, Lolo Ilyong. Kumusta na po kayo? Mukhang di po kayo nagbabago ah. Matikas pa rin kayo at malakas sa kabila ng inyong katandaan. Kailangan ko talagang maging malakas dahil malalakas din ang ating mga kalaban. Kaya naman, nagre-recruit ako ng mga bagong kaanib at patuloy ko silang sinasanay. Nakahanda na po ba silang lahat? Wala pang karanasan ng mga bago nating kaanib sa pakikipagdigma laban sa mga kampo ng kadiliman. Eh di malalaman natin kapag dumating na ang pagkakataong yon. At umaasa akong tayo pa rin ang mananaig sa bandang uli. Alam niyo bang kanina lamang ay sinalakay kami ng ilang taon ni Vladimir? Kilala po ba ninyo siya? Kapatid po siya ni Victor. At siya ngayon ang pinuno ng mga gabunan. Alam ko may bago na silang pinuno. Pero hindi ko alam na kapatid siya ni Victor. May pagtatapot po sana ako sa inyo, Lolo Ilyong. Alam ko pong mabibigla kayo. Pero sana naman po, maunawaan niyo ako. Ipinagtapat ko kay Lolo Ilyong ang tungkol kay Micaela at sinabi ko rin sa kanya ang mga nangyari kaya naunawaan naman niya ako. Samantala ng mga sandaling yon ay dismayado si Vladimir sa kanyang nalaman. Anak ng putya! 7 kayo! 2 lang sila! Bakit kayo nagpatalo sa kanila? Napakahina nyo naman! Hindi ko nga rin po inaasahan na ganun pala kalakas si Micaela. Tapos ang bilis at ang galing din ni Reden. Parang si Jackie Chan kung makipaglaban eh. Ano bang pinagsasasabi mo? At pati si Jackie Chan ay dinamay mo pa. Dahil napanood ko ang pelikulang Drunken Master. Ganun na ganun ang kilos at galaw ni Reden. Abay parang si Jackie Chan talaga. At ang husay niyang gumamit ng 2 niyang samurai habang nakikipaglaban ng lasing. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit niya tinalo si Victor. Para namang katarantaduan ang sinasabi mo na yan. Sana pala, sumama na lang ako sa inyo. Talaga lang ha? Baka naman natatakot ka lang na magaya sa kapatid mo. Kaya naman hindi ka sumama sa amin. Naduduwag ka at natatakot ka kay Reden. Ang lakas mong insultuin ako. Umayos ka sa pagsasalita mo at baka lamunin kita ng buo. Pasensya na. Ikinikwento ko lang naman sa'yo nangyari. At kung hindi ako nakatakas, baka patay na rin ako ngayon. Nanggigigil na ako kay Reden. Kaya papaslangin natin siya sa lalong madaling panahon. Malamang ay umalis na siya roon, kasama si Micaela. At marahil, naroon siya ngayon sa pangkat ni Lolo Ilyong. Eh di magaling, dahil sasalakayin natin sila at papatayin natin silang lahat. Inaasahan ko na talaga ang pagsalakay sa amin ni na Vladimir at kahit si Lolo Ilyong at ang mga kasamaan kong mananabas ay nakahanda na rin. Wala kaming ibang maaasahan kundi ang sarili namin lakas at kakayahan
At wala rin kaming kakaibang kapangyarihang katulad ng sa mga antingero. Ang tanging sandata ng aking mga kasama ay mahabang patalim na para ring samurai. Pero napakatalim ng sandatang ito dahil siguradong tagpas ang ulo ng sino mang kalaban na tatamaan ng haribas nito kahit pa sila ay ang pinakamalakas na uri ng aswang. Ang mga gabunan at ang mga kasamahan ko ay matatapang at walang kinatatakutan, bagamat ang mga bago naming kaanib ay wala pang karanasan sa pakikipaglaban sa kampon ng kadiliman. Pero mabigat ang pinagdaanan nilang pagsasanay at malalim ang kanilang dedikasyon dahil halos lahat sila ay nawalan ng kamag-anak dahil naging biktima ng mga gabunan at masidhi ang kanilang pagnanasa na maipaghiganti ang kanilang mga mahal sa buhay. At malapit nang dumating ang pinakahihintay nilang sandali. At pinalakas ko ang kanilang loob habang ako'y nakikipag-inuman sa kanila. Marami kasi akong dinalang lambanog, 2 malalaking garapon at ang isang garapon ay halos 1 galon ang laman. At kasama si Tristan sa aking mga pinagsasabihan at binigyan ng payo. Ano Tristan? Nakahanda ka na bang makipagbakbakan sa mga gabunan? Oo naman, Kuya Riden. Gustong-gusto ko nang magamit tong samurai ko laban sa mga aswang eh. Subukan mo ring uminom itong iniinom namin kahit tagay lang. Kasama ba yan sa ibinibigay mong payo, Kuya? Hindi kasi maganda ang alak sa katawan eh. Tama ka doon Tristan. Hindi talaga maganda kung aabusuhin mo. Lahat naman ng bagay ng sobra ay masama. Eh bakit ikaw ang lakas mong uminom? Ilang beses na kitang nakita pa ekis-ekis ka kung maglakad dahil sa kalasingan. Wala yun. Normal na sa akin yun at sanay na ako. Kaya wag mo akong gagayahin. Konting tagay lang ang kailangan mo. Bakit di mo subukan kahit isang tagay lang? Marami na rin ang nainom namin, kaya meron na akong kakulitan at kinulit ko talaga si Tristan na tumagay ng lambanog. Tumatanggi siya pero napilit ko rin sa bandang huli. Nagustuhan niya ang lasa at nakailang tagay din siya. O ano, masarap di ba? Gusto mo pa? Ayoko na. Nakatatlong tagi na ako eh. Medyo nahihilo na nga ako. Gumuguhit sa lalamunan eh. Sa umpisa lang yan. Masasanay ka rin. Anong masasanay? Gusto mo pa yatang gumaya ka sa'yo na maging lasinggero din. Di ba sabi mo idol mo ko? Eh di dapat ginagaya mo ko. Oo, idol kita, Kuya. Pero ang katapangan mo at husay sa pakikipaglaban ang gusto kong gayahin sa'yo at hindi ang pagiging lasinggero mo. Pero Tristan, alam mo ba? Na yun ang sikreto ko. Mas magaling akong makipaglaban kapag nakakainom ako. Medyo may amats na nga ako dahil masyado na ako madaldal at hindi ko napansin ang paglapit ni Lolo Ilyong at narinig niya ang akin sinabi. Ano ka ba naman, Riden? Pati ang bata'y tinuturuan mo ng masamang bisyo. Hindi na po bata si Tristan. 14 anyos na ho yan eh. Yun na nga eh. 14 anyos pa lang ay gusto mo nang matulad sa'yo. At ikaw naman, Tristan, mukhang nawiwili ka pa yata. Wala po ito, Lolo Ilyong. Tumikim lang po ako. Hindi po ako maglalasing. Siyempre, ganun lang sa umpisa. Patikim-tikim muna. Pasat-sat. Pero kapag nakasanayan na, edi magiging lasinggero ka na rin. Hindi po mangyayari yun dahil good boy po ako. Anong ibig mong palabasin ha, Tristan? Na bad boy ako? Ay naku, tama na nga yan. May importante ako sasabihin sa inyo lahat. Ayon sa aking espiya, ay naghahanda na si Vladimir at ang kanyang mga alagad. Baka raw sumalakay sila sa atin pagsapit ng kabilugan ng buwan. Sigurado ba kayo sa sinabi niyong espiya? Baka naman, tauhan din siya ni Vladimir at fake news ang ibinibigay niyang impormasyon. Malay ba natin kung nagpapanggap lang siya dahil ang totoo ay espiya siya ng ating kalaban? Huwag kang mag-alala. Dahil matagal ko na siyang kilala
at mapagkakatiwalaan natin siya. At kahit naman nung si Victor pa ang namumuno sa kanila, at kabilugan din ng buwan nang sila ay umatake dahil mas malalakas at mas makapangyarihan ang mga aswang kapag bilog ang buwan. Malapit na po ang kabilugan ng buwan. Hindi na aabuti ng 1 linggo. Ilang araw na lang po siguro. Kaya nga hindi tayo dapat maging kampante. Baka nga mamayang gabi o bukas ay sumalakay na sila. Mas maganda nga po yun, Lolo Ilyong eh. Mas mabuting sumalakay na sila sa lalong madaling panahon para matapos ng labang to. At katulad ng dati, ay tayo pa rin ang magwawagi sa magaganap na digmaan. At yun mismo ang gustong mangyari ni Vladimir. Dahil gustong-gusto niya na natapusin ako. Hindi lang dahil gusto niyang maipaghiganti ang kanyang kapatid, kundi dahil nasa panig ko na ang isa pa niyang kapatid. Paano yan, Vladimir? Pinutol mo na ba ang ugnayan ninyo ni Micaela? Hindi ako, kundi si Micaela mismo ang pumutol ng ugnayan namin dalawa. Kaya kinalimutan ko na siya bilang kapatid ko. At kasalanan yun ni Reden. Kaya naman, lalo akong nanggigigil sa kanya. Ano pang hinihintay natin? Salakayin na natin ang kuta nila at patayin natin silang lahat. Hintayin na lang natin ang kabilugan ng buwan. 3 araw na lang yun. Pero ngayon pa lang, ay pagplanuhan na nating mabuti kung anong atake ang ating gagawin. Ganun na nga. Hindi natin dapat malitin ang kakayahan ng ating kalaban. Kaya pag-isipan nating mabuti at paggandaan ang gagawin nating pagsalakay. Inaasahan na namin yon. Kaya kung nakahanda silang sumalakay sa amin, ay nakahanda na rin kaming ipagtanggol hindi lang ang aming sarili, kundi pati na rin ang aming mga kababayan. At bago pa lang magkabilugan ng buwan, ay lagi kaming nakaalerto at nakaalarma sa posibleng pagsalakay ng mga kalaban naming gabunan. At sa pagsapit nga ng gabing aming pinakahihintay, bilog na bilog at napakaliwanag ng buwan. Kaya lahat kami ay gising na gising at nakapwesto sa buong paligid ng aming kuta. Hawak ang aming mga sandatang mahahabang patalim na bagong hasa. Mukhang inaanto ka na yata. Kung sa bagay, mag-aalas 11 na ng gabi. Okay lang ako, Micaela. Gising na gising pa ang aking katawan at isipan. Dahil ba marami ka nainom na lambanog? Baka naman lasing ka na. Hindi ah. Sakto lang at nasa kondisyon ako. Handang-handa lang ako makipaglaban eh. Ikaw, handang-handa ka na rin ba? Ang totoo niyan, kinakabahan ako rin din. Hindi ko alam kung bakit. Huwag kang matakot. Huwag kang kabahan. Akong bahala sa'yo, Micaela. At huwag kang lalayo sa akin. Hindi ako natatakot mamatay. Isa lang ang aking kinatatakutan at pinangangambahan. Alam kong hindi ko maiiwasan ang paghaharap ninyo ni Kuya Vladimir. At yun ang ayokong masaksihan. Sino bang kakampiyan mo? Kung sakaling magkaharap nga kami. Siyempre ikaw. Pero kapatid ko pa rin si Kuya Vladimir. Kahit hindi kami magkasundo, umpisa pa lang sa pagkabata, ay naging bahagi na siya ng buhay ko. Ganun talaga, Micaela. Bahagi na ito ng ating kapalarang hindi natin matatakasan. At sa ayaw at sa gusto natin, ay kailangan natin itong harapin. Ilang saglit pa, ay humahangos akong nilapitan ng batang si Tristan. Kuya Reden! Paparating na mga kalaban natin! Ganun ba? Nasaan na sila? 4 na grupo sila na nanggagaling sa iba't ibang direksyon. Kung gano'n, ay paliligiran nila tayo. Ganun na nga Ate Micaela. Pero sa tingin ko naman, ay hindi nagkakalayo ang bilang nila sa bilang natin. Sige na, humanda na kayo at haharapin natin silang lahat. Patay kung patay. At nakasagupa na nga namin ang grupo ni na Vladimir. At kahit pa meron na kaming karanasan sa pakikipaglaban sa kanila, ay naninibago kami dahil mas malakas sila at mas makapangyarihan.
Ang bawat tagupit ng aming samurai na tumatama sa kanilang katawan ay mabilis na naghihilom ang kanilang mga sugat. Marahil ay dahil nga sa kabilugan ng buwan na kung saan ay mas malakas sila kaysa sa ordinaryong araw. Hindi kasi kabilugan ng buwan nang makasagupa namin sila sa pangunguna ni Victor, kaya nga nagapi namin sila. Pero nahihirapan kami sa pagkakataong ito at mukhang tagilid ang aming laban. Isa lang ang tanging paraan para mapatay namin sila, at yun ay kung mapupugutan namin sila ng ulo. Naging mahusay naman ang pagsasanay ni Lolo Ilyong sa mga bago naming kasama, kaya buong tapang silang nakipaglaban kahit pa sila ay walang karanasan. At maging ang mga dati kong kasama ay nagpakita rin ng mas matinding gilas dahil meron na silang karanasan sa pakikipigdigma sa mga kampon ng kadiliman. Halos 20 minuto pa lamang ang nakakalipas ay marami na ang nalagas sa magkabilaang panig. Maging si Micaela ay napalaban na rin sa kapwa niya aswang at ilan na rin ang kanyang napatay dahil nga may kakaiba siyang lakas. Maging ako ay ganadong-ganado rin sa pakikipaglaban at katulad ng dati ay ako pa rin ang may pinakamaraming napatay na aswang kumpara sa aking mga kasama. Ang buong akala ko ay tagilid ang aming laban, pero habang tumatagal ay kami ang nakakalamang at malapit na namin silang maubos. At yung iba pa nga na mga kalaban namin ay tumatakas na dahil pinanghihinaan na sila ng loob. Pero hindi si Vladimir dahil mas malakas siya kumpara sa kanyang mga tauhan at marami na rin siyang napatay sa aking mga kasama kahit pa pinagtutulungan siya. Hanggang sa dumating ang pagkakataong nagkaharap kaming dalawa. O ano? Hindi ka pa ba susuko? Nagtakbuhan na ang mga natitira mong alagad. At bakit ako susuko? Hindi ako ganun kadaling mapatay. Kahit pa magtulong-tulong kayo, ay uubusin ko kayong lahat. Huwag kang mag-alala. Dahil lalabanan kita ng parehas. Hindi ko kailangan ng katulong. Dahil alam kong hindi ka mananalo laban sa akin. Pero dapat ka nga matuwa eh. Dahil magkikita na kayo ng kuya mong Pulpol. Masyado kang mayabang. Tama na, daldal. Humanda ka. Dahil papatayin na kita. Sumalakay sa akin si Vladimir. Pero sinalubong ko siya. Maliksi at mabilis kaya nailagan niya ang hataw ng dalawa kong samurai. Pero tinamaan ko rin siya. Subalit mabilis din na naghihilom ang mga sugat niya. At kahit nailagan ko ang kalmot ng kanyang mahahabang kuko, ay may ilang hataw din siyang dumadaplis sa aking katawan. At kahit daplis lang yun, ay masakit pa rin. At nagkaroon ako ng maraming sugat. Daplis pa lang yan, Reden. Pero alam kong iniinda mo. Kaya manghihina ka rin. At mapapatay din kita. Tinulungan ako ng ilan sa aking mga kasama. Pero wala rin silang nagawa. At napatay sila ni Vladimir. Kaya minsan pa ay nagkasagupa uli kami. Pero walang nabago sa mga pangyayari. Kaya habang tumatagal ay parami ng parami ang natatamo kong sugat. Sumaklolo rin sina Lolo Ilyong at Tristan, pero maging sila man ay nasugatan at hindi na nila kaya pan lumaban. Sabi ko naman sa'yo, Reden, hindi kayo mananalo laban sa akin. Kaya humanda ka dahil papatayin kita. Ramdam ko ang sakit ng aking buong katawan at nararamdaman ko rin ang pagod. Unti-unti nang nauubos ang aking lakas, kaya tagilid na ang aking laban. Bigla siyang sumalakay sa akin at hinataw niya ako ng isang malakas na kalmot. Nailagan ko yun. Sa aking pag-ilag ay natumba ko at tumama ang aking ulo sa isang malaking puno. Kaya naman nahilo ko. Nabitiwan ko rin ang aking sandata. At bago ako makatayo,
ay dumamba papalapit sa akin si Vladimir. Inilabas niya ang kanyang mahabang pangil at akma niya na sana akong sasakmalin. Dadamputin ko ang aking armas pero mabilis niya akong nahawakan sa magkabila ang braso. Nagpumiglas ako pero hindi ko kaya ang kanyang lakas. Mamamatay ka na, Reden! Mamamatay ka na! Sasakmalin na sana ako ni Vladimir pero hindi niya yun naituloy dahil bigla kong narinig ang malakas niyang sigaw. Dalawang malakas na hataw ng kalmot ang bumaon sa kanyang likod dahil sinalakay siya ni Micaela at pagkatapos ay sinakmal din siya sa gilid ng kanyang leeg. Umagos ang dugo mula sa leeg ni Vladimir at nagpumiglas siya at nakawala rin siya sa pagkakasakmal ng kanyang kapatid. Hayop ka, Micaela! Traitor ka! Hindi ko hahayaang mapatay mo si Reden! Ako munang dapat mong mapatay bago mo magawa yon! Talagang ikaw ang uunahin kong tampalasan ka! Wala kang utang na loob! At sina Vladimir at Micaela naman ang naglalaban at naging maigpit ang kanilang labanan. Kaya naman, sinamantala ko ang pagkakataon na yon at kahit ako'y nangihina, pinulot ko ang dalawa kong armas upang tulungan si Micaela. Pero hindi ko alam kung paano siya tutulungan dahil mabilis ang kanilang mga pagkilos. Mas malakas pa rin si Vladimir pero sugatan na siya at hindi ganong kadaling maghilom ang kanyang sugat dahil iba ang pinsalang dulot ng kapwa niya aswang. Halos patas lang ang kanilang laban hanggang pareho na silang naging sugatan pero sa bandang huli ay nanaig pa rin ang lakas ni Vladimir. Sinayag mo, Micaela, ang pagiging magkapatid natin. Para mo na rin itinakwil ang dugong nananalaytay sa iyong mga ugat. Kaya hindi lang ang pagiging magkapatid natin ang puputulin ko. Dahil tatapusin ko na rin ang iyong katraidoran. Isa kang malaking kahihiyan sa ating lahi. Oo, ikinahihiya ko talaga ang pagiging aswang. Kaya mas mabuti pang tapusin mo na ang buhay ko para matapos na rin ang paghihirap ko. Huwag kang mainip. Darating din tayo dyan. Pero bago ko yung gawin, ay uunahin ko muna si Reden. Dahil gusto kong masaksiyan mo kung paano ko lalamunin ang buhay ang traidor na yun. At pagkatapos, ay ikaw naman ang isusunod ko. Kaya ihanda mo lang yung sarili sa pagkikita ninyo ni Kuya Victor. Ikaw, Vladimir! Ikaw ang isasama ko kay Victor! Walang kamalay-malay si Vladimir na nakalapit na ako sa kanya. Bigla siyang napalingon sa kanyang likuran pero bigla ko rin siyang inundayan ng malakas na hataw ng hawak kong armas at hindi siya nakailag kaya natagpas ang kanyang ulo at gumulong sa lupa. Kaya minsan pa ay nagapi namin ang mga kalabang gabunan. Nagtagumpay kami sa ikalawang pagkakataon. Ganun pa man, hindi ko masabing tapos na talaga ang laban dahil kasalukuyan pa rin nakikipagpambuno si Micaela laban kay kamatayan. Dahil sa mga tinamo niyang sugat ay nawalan siya ng kakayahang magbago ng anyo. Nanatili siyang isang aswang. Aalis muna ako, Reden. Teka muna, saan ka pupunta? Paano ang mga sugat mo? Kailangan malapatan niya ng lunas. Walang anumang medisina ang maaaring makapagpagaling sa akin. Isa lang ang paraan para ako'y gumaling. Pero hindi ko yung gagawin. Bakit? Ano bang paraan na tinutukoy mo? Dugo ng tao. Kailangan ko ng sariwang dugo. Pero hindi ko na magagawang pumatay pa. Marami na rin ako naging biktima. At ayoko nang dagdagan pa yon.
Wala na bang ibang paraan? Wala na rin din. Kaya mas gugustuhin ko pang mamatay kesa naman ako ang pumatay. Kung gusto mo'y maghahanap ako ng masamang tao, yung isinusukan na ng lipunan, papatayin ko siya at ipapainom ko sa'yo ang dugo niya. Yun ang mas lalong ayokong mangyari. Ang maging kriminal ka nang dahil sa akin. Pero hindi ko makakayanan kung muli ka mawawala sa akin, Micaela. Kaya parang awa mo na lumabang ka at sikapin mo mabuhay. Ayoko na rin din. Pagod na ako sa pagiging halimaw. Kaya gusto ko nang magpahinga. Hindi ko talaga matatanggap na mawala uli si Micaela. Kaya kung maaari at papayag siya, ay iaalay ko ang aking dugo para madugtungan ang kanyang buhay. Pero alam kong hindi niya yon mapahihintulutan. Kaya kahit nangihina, ay pinilit niyang makalayo. Pinigilan din ako ni Lolo Elyong at ng aking mga kasama. Hayaan mo na lang siya, Riden. Hayaan mo siyang magpasya kung ano ang gusto niyang gawin. Wala akong nagawa. Kaya hinayaan nilang makalayo si Micaela. At yun na ang huli naming pagkikita. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Kaya hindi ko siya masusundan kung saan man siya naroroon. At hindi ko rin alam kung buhay pa nga ba siya. At ayokong isiping patay na siya kahit hindi na siya muling nagpakita pa. Minsan pa ay ininda ko ang kanyang pagkawala. Pero alam kong hindi niya magugustuhan kung sisirain ko ang buhay ko. Kaya kahit mahirap, ay pinilit ko pa rin mabuhay ng normal. Kahit wala na siya. Nagawa ko pa rin magkaasawa at magkaroon ng pamilya. Pero hindi pa rin siya nawawala sa isip ko. Dahil magpahanggang sa ngayon, ay nananatili pa rin siya sa aking isipan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyo, Sir Blair, sa pagbibigay buhay mo sa aking kasaysayan. Nawa ay kapulutan ng aral ng iyong mga tagapakinig ang isang kabanata ng aking buhay. Lubos na gumagalang, Reden. Sa kabila ng lahat ng pasakit at pagsubok na ating pinagdaraanan sa ating buhay, ang isang layuning pinipili nating ipaglaban ay nagiging patunay ng ating tibay at paninindigan sa buhay. Kahit gaano man kabigat ang dinadala, lalo na kung ang sugat ay nagmula sa pag-ibig. Ngunit hindi pa rin ito dahilan upang sumuko. Bagkus ay magsilbi itong apoy na magpapatatag sa ating loob upang magpatuloy. Ang kalungkutan ay hindi wakas, kundi isang aral na humuhubog sa atin upang maging mas matatag, mas maunawain at mas handa sa mga darating panlaban. Kailanman, ang pagpapakamatay o pagkalublob sa masasamang bisyo ay hindi magiging lunas sa sugatang buhay. Bagkus ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagharap, pagtanggap at patuloy na pag-asa. Kaya't kumapit lang tayo sa ating pananampalataya at ialay sa Panginoong Diyos ang lahat ng bigat na ating pasanin. Sapagkat sa taong taus-pusong nananalangin at buong pusong nagsusuko ng lahat sa Kanya, walang bagay na imposible sa ating Panginoong Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at suporta sa aking mga YouTube channel. Subaybayan pa po ninyo
ang mga susunod pang kwento sa Apong Isaac at The Voice Addict. Hanggang sa muli, at pagpalain nawa kayo ng Diyos na may kapal.